10 milyon, Ariana. Paalala ng utak ko. 10 milyong piso para sa kinabukasan mo, para sa pamilya mo, para sa pangarap mong makawala sa kahirapan. Hindi ako papatalo sa isang tulad niyang nananahimik pero malupit. Laging nakataas ang kilay at tila laging may kinakabit na panghusga sa bawat kilos ko. Kaya kahit nanginginig pang laman ng puso ko sa pagkabog, dulot ng kaba, pinilit kong umiti at ayusin ang sarili. Kung pakikitungo ang labanan, marunong din akong makisabay. Come on, Emmanuel, tawag ko kay Bunso. Nilapitan ko siya habang hawak pa rin ang paborito niyang laruan. Agad siyang lumapit sa akin para bang wala siyang pakialam sa tensyong naganap kanina. Bata lang talaga, puro simpleng damdamin. Tuwang-tuwa siya na ako na ulit ang kasama niya. Ate Ariana, bulong niya halos pabulong talaga, pero puno ng inosente at matinding damdamin. Bakit parang witch si Lola? Halos mabulunan ako sa hangin. What did you say? Muling tanong ko. Napaluhod siya sa harap niya para makasabay sa itaas niya. Ano yun, Bunso? Parang witch siya. Inulit niya, mas tahimik pa. Yung parang may powers pero masama. Laging galit. Tapos hindi siya marunong ngumiti. Parang hindi niya ako love. Napamulagat ako. Hindi ko akalain na sa murang isipan ng bata ay ganun nakabigat ang dating ng sariling lola niya. At mas lalo akong nagulat dahil ako, isang ordinaryong yayang pinagsabihan niya ng ganung personal. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maawa o malulungkot. Don't say that, Emmanuel. May hinahon kong tugon habang inaayos ang buhok niya. Lola mo yun, baka pagod lang siya kaya laging galit. Bakit ikaw pagod din pero hindi ka naman galit? Tanong niya na parang isang matandang may punto. Napatigil ako. Boom! Tuluyan na akong hindi nakasagot. Nakatingin lang ako sa mga mata ni Emmanuel at sa kabila ng hirap ng trabaho ko, sa kabila ng lahat ng tiniis ko mula sa lola niya, nagbunga ang lahat sa isang sagot na yon. Dahil kahit hindi niya maintindihan ang buong sitwasyon, nararamdaman niya. At yun ang mahalaga. Ate Ariana, tawag niya ulit. Gumiti siya. Gusto ko ikaw ang kasama ko palagi. Huwag ka nga alis ha? Umiling ako. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi ako aalis, Emmanuel. Hindi kita iiwan. At habang hawak-hawak niyang kamay ko, habang kami paakyat sa silid niya, doon ko mas lalong pinatibay ang loob ko. Hindi mo ko kayang paalisin, senyora. Hindi habang may isang batang umaasa sa akin. At hindi habang hawak ko pang karapatang kumita ng 10 milyon. Lumaban ka dahil si Ariana hindi basta sumusuko. Nakaupo ako sa gilid ng sala habang pinapanood ko si Emmanuel na tila wala sa sarili habang nakaupo sa harap ng tutor niya. Nasa gitna sila ng leksyon pero ang mga mata ng bata ay malayo. Waring may kung anong bigat na dinadala. Hindi ko maiwasang mapansin ng paminsan-minsang buntong hininga niya at ang hindi mapakali. Nakilos habang pilit na tinututukan ang ginagawa. Miss Ariana, tawag ni Tutor Cherry sa akin habang tahimik akong nakamasid. Parang hindi po nakakapag-concentrate si Emmanuel. Kanina pa po siya tahimik. Agad akong lumapit sa bata. Lumuhod ako sa tabi niya at tinawakan ng kamay niyang malamig. Bunso, marahan kong tawag. May sakit ka ba? Umiling siya. May masakit ba sa'yo? Ulo mo, tiyan mo. Umiling pa rin siya. Pero hindi ako binitawan ng tingin. Ate Ariana, mahina niyang bulong. Umalis si Daddy. Nalaki ang mga mata ko. Ha? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam. Sabi ni Lola may business trip daw. Pero hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Naramdaman ko ang biglang kirot sa dibdib. Kaya pala parang lutang si Emmanuel. Kaya pala wala siyang gana. Mahal na mahal niyang daddy niya at sa murang edad niya, iniwan siya ng walang paliwanag. Sorry bunso, bulong ko. Baka nagmamadali lang si daddy pero babalik yun, promise. Sigurado po ba kayo? Tumango ako kahit hindi ko rin alam ang sagot. Promise Emmanuel, babalik siya. Hindi ka iiwan ng daddy mo. Habang kinakausap ko siya, sinikap kong ngumiti pero bago pa man ako tuluyang makumbinsi ang bata ay biglang boses na pumasok mula sa pinto ng sala. Ay nako, hindi yan maaayos sa drama-drama nyo.
Singit ni Senyora Esmeralda habang papalapit sa amin. Eleganting-elegante pa rin ang bihis. Ngunit kagaya ng dati, ang titig niya ay parang punyal na tinutusok ang pagkatao ko. Senyora, may ginagawa po kami. Bungad ko pero pinutol niya ako. Kailangan lang ni Emmanuel na makapagpalibang. Sasama siya sa akin. Magsha-shopping kami. Magpapaspa. Baka sakaling matauhan siya at tumino ang isip sa pag-aaral. Tumayo agad si Emmanuel, mukhang interesado sa idea. Lola, totoo po ba yun? Bibili po ba tayo ng toys? Of course, apo. Anything you want. Pero bago pa tuluyang makalapit si Emmanuel sa lola niya, hinawakan kong kamay niya. Alam kong delikado pero kailangan kong ipaglaban ang tungkulin ko. Pasensya na po, senyora. Mahinahon kong sabi pero mariin. Pero tungkulin ko pong bantayan at alagaan si Emmanuel. Hindi lang bilang yaya niya, kundi bilang taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Kung gusto po niyang magpahinga, pwede naman po kaming maglibang dito. Hindi na kailangan pang lumabas. Tumigil si senyora, napakunot ang noo niya, parang nabigla sa lakas ng loob ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri kung anong karapatan na meron ako para sumuway sa kanya. At ikaw ang magdedesisyon kung anong makakabuti sa apo ko? Malamig niyang tanong. Kung ang layunin po ay ang ikakabuti niya, diretso kong tugon. Kahit nanginginig ang laman ko sa kaba. Opo, tahimik ang buong sala. Si Tutor Cherry, hindi na alam kung saan titingin. Si Emmanuel mukhang natigilan din. Ikaw, dapat sa'yo matagal na akong humingi ng kapalit, mariing sabi ni senyora. Pero wala na po kayong napapalit. Sagot ko na may ngiti kahit na alam kong delikado. Sa sulok ng mata ko nakita kong munting ngiti sa labi ni Emmanuel. At sa puso ko, alam kong kahit gaano kahirap, tamang ginagawa ko. Kahit sino pa si Senyora Esmeralda Madrigal, hindi niya ako matitinag sa tungkulin ko. Dahil hindi lang ito trabaho, may puso akong hindi basta sumusuko. Habang paakyat na ako pabalik ng mansyon matapos kong ihatid si Emmanuel sa sakyan, bigla ko napatigil nang marinig ko ang tinig ni Senyora Esmeralda mula sa veranda. Ariana! Napalingon ako. Nakatayo siya doon, taas noo. Parang reyna sa sarili niyang kaharian. Mahigpit ang hawak niya sa tasa ng tsaa at baka sa mukha niyang malamig na otoridad na hindi kailanman natitinag. Bawal ang cellphone habang nagtatrabaho. Mariin niyang sabi habang pinapaan ako ng tingin. Huwag mong isipin na pwede mong gawin ang gusto mo dito. Hindi ka bakasyonista, Ariana? Empleyado ka. Bahagya ako napalunok. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung bintang niya. Kanina ko pa nga gustong tumawag kay mama sa probinsya para kamustahin. Pero hindi ko nagawa dahil sa dami ng pinapagawa niya. Hindi po ako gumagamit ng cellphone habang nagtatrabaho, senyora. Sagot ko ng mahinahon. Alam ko pong tungkulin ko kay Emmanuel at yun lang po ang inuuna ko. Ngunit hindi pa po doon ang natapos ang drama niya. Tinawag niya si Adelpha, ang sumbongerang katulong na tila mas loyal pa sa kanya kaysa sa prinsipyo ng tama at mali. Adelpha! Utos ni senyora habang nilalagyan ng asukal ng kanyang tsaa. Siguraduhin mong binabantayan mong mabuti ang bagong yaya. Ayoko na nakakalusot sa mga gawaing bahay. Dapat lahat ginagawa. Walang palusot. Hindi lang batang bantayan niya dito. Napakagat ako sa labi. Gusto ko na talagang sumabog. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ako pinalaki ng mama ko para makipagsagutan. Pero hindi ibig sabihin noon hindi ako marunong ipaglaban ang sarili ko. Tinignan ko si Adelpha na bigla na namang nginitian ako ng mapanlinlang. Ay, ewan ko ba kung bakit tuwang-tuwa siyang tagabantay ako. Parang siya pang tagapamahala ng impyerno sa bahay na to. Sa loob-loob ko, kumukulo ang inis. Hindi naman ako katulong. Hindi ako nilagay dito para maglampaso ng sahig, maglinis ng banyo o maglaba ng mga kortina. Tinanggap ko ang trabahong ito bilang yaya ni Emmanuel, hindi para maging all-around alipin. Alam ko ang tungkulin ko, senyora. Bulong ko sa sarili ko habang pilit akong ngumingiti at hindi ko hayaang apakan niyo lang ang pagkatao ko dahil lang wala akong pangalan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitimpi, pero isang bagay ang siguradong hindi ako magpapatalo.
Kahit ilang beses pa niya akong maliitin, kahit ilang beses pa niya akong laitin sa harap ng mga kasambahay o ni Zephyr, maninindigan ako. Dahil hindi ako pumunta sa Maynila para apakapakan. Pumunta ako dito para ipaglaban ang kinabukasan ko. At si Emmanuel, siya ang dahilan kung bakit hindi ko basta-basta sinusuko ang laban. Mainit ang sikat ng araw pero mas mainit pa yata ang ulo ni Adelpha habang nakatayo siya sa tapat ko, nakasandal sa may pintuan ng laundry area. Bilisan mo nga yan, Ariana. Hindi to resort ha. Hindi porket yaya ka, exempted ka na sa mga gawaing bahay. Matalim niyang wika sabay turo sa tambak na labahin na tila baga sinadyang iwan para lang ipagawa sa akin. Napapikit ako sa inis. Hindi naman talaga itong trabaho ko. Hindi ako katulong. Pero dahil wala si Emmanuel, parang wala akong proteksyon. Wala ring amo sa paligid. Wala si Zephyr. Wala si Senyora. Kaya parang gising na muli ang impyerno. Ayaw ko sana magreklamo pero alam kong kahit na anong sabihin ko, wala ring makikinig. Kung si Senyora nga, gusto kong ipaako sa kusina buong araw. Si Adelpha pa kaya? Tahimik akong tumango at inumpisahan ng paglalaba. Ang tubig ay malamig at sa bawat pagdampi ng sabon sa kamay ko ay parang ramdam ko ang hapdi. Hindi lang ng balat ko, kundi pati ng pride ko. Habang abala ko sa ginagawa, ramdam ko may mga matang nakatutok sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Mabilis akong tumingin sa paligid at doon ko siya nakita. May isang lalaking nakaupo sa sulok. Akala mo'y kaswal lang na nag-aayos ng gamit sa storage area. Hindi ko alam ang pangalan niya. Isa raw siyang pamangkin ng isa sa mga kusinera. Pansamantalang nanunuluyan dito habang naghahanap ng trabaho. Hindi ko siya pinapansin dati pero ngayon iba ang titig niya. Mapangahas, parang sinusukat ang bawat kilos ko. Para bang may inaabangan? O may balak? Napalunok ako at hindi ko maiwasang mapatigil saglit sa ginagawa ko. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, humisi siya. Isang ngisi na hindi magandang pakiramdam. Para bang alam niyang hindi ko makukuha ang hustisya dito sa bahay. Na kahit na magsumbong ako, walang maniniwala sa akin. Lalo na't ang tagapagbantay ko ay si Adelpha. "Bilis, Ariana!" Sigaw ni Adelpha sabay lapit at hatak sa palangganang hawak ko. "Parang ang bagal mo. Gusto mo na ba akong ikaw ang linisin ko dyan?" Napatras ako't napatingin muli sa lalakit nandoon pa rin siya. Ngayon ay kunwaring may inaayos sa isang kahon pero ang mga mata niya nanatiling nakakatutok sa akin. Dumoble ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa takot kay Adelpha, kundi dahil sa mas masamang presensyang nararamdaman ko. Lalo na't wala si Emmanuel. Lalo na't walang amo sa paligid. Humigpit ang hawak ko sa tabo at sa isip ko lang, wala akong balak magpakain sa halimaw. Hindi ngayon, hindi kailanman, pero hindi ko rin maiwasang tanungin ang sarili ko. Hanggang kailan ako makakaiwas? Napaupo ako sa gilid ng gripo, hingal na hingal at nanlalambot. Sa dami ng pinagagawa sa akin ni Adelpha, paglalaba, pagwawalis, pag-aayos ng mga kalat sa likod ng kusina, pakiramdam ko'y parang naubos ng lakas ko. Uhaw na uhaw ako. Kanina pa ako gustong kumuha ng tubig pero parang isang kasalanan pa yon sa mata ni Adelpha. "Ano yan? Uupo ka na lang ba dyan? Wala pang kalahati sa pinapagawa ko," sigaw niya. May hawak pang basahan na para bang handang ihampas sa akin anumang oras. "Gusto ko lang pong uminom ng tubig," mahina kong sabi, halos pabulong. Pero dama ang panginginig ng boses ko. "Gutom na rin po ako," tumawa si Adelpha. Isang malutong nalakhak na isang taong alam niyang hawak niyang kapangyarihan. "Hindi ka pa tapos at huwag kang magmarunong sa akin. Hindi mo to bahay, Ariana. Utusan ka dito." Humigpit ang pagkagat ko sa labi ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang tabo. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako alipin. Na hindi itong trabaho kong pinirmahan. Pero bago ko pa man masambit ng kahit na anong salita, bigla ko naramdaman ulit yung titig. Ang lalaking kanina patahimik sa sulok, naroon pa rin. Nakatayo na siya ngayon, nakasandal sa haligi ng kusina. Kunwaring nagtitext sa lumang cellphone niya, pero halatang panakanakan sulyap sa akin. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang tuhod ko. Hindi sa pagod ko, hindi sa takot. "Bakit? Tatayo ka na lang ba dyan?" Ulit ni Adelpha. Lumapit at pinandilatan ako. "Sige,
Subukan mong lumaban. Tignan lang natin kung tatagal ka pa sa bahay na to. Isusumbong kita kay senyora. Napatingin ako sa lalaki. Hindi siya gumagalaw pero parang naghihintay siya ng pagkakataon. Ang presensya niya ay mabigat at nakakatakot. Parang may binabalak. Dito ko napagtanto na hindi lang si Adelph ang kalaban ko. Hindi lang si senyora. Meron pang mas delikadong mata na nakatutok sa akin. Mata ng isang taong walang pakialam kung masaktan ako basta makuha niya ang gusto niya. Pero hindi ako papayag, hindi ako magpapatalo. Kung ayaw niyong bigyan ako ng tubig, edi wag, singhal ko. Pinilit kong bumangon kahit nanginginig ang binti ko. Pero tapusin ko man to o hindi ibig sabihin nun na kaya niyo na akong apak-apakan. Hindi niyo ko alila. Natahimik si Adelpha saglit, tila nabigla sa sagot ko. Pero bago pa siya makaimik, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa likod. Anong ingay to? Napalingon kaming lahat. Si Zephyr. Biglang nanlamig ang hangin sa paligid at sa unang pagkakataon nakita kong napaatras si Adelpha. Zephyr POV. Ang lakas ng boses. Sigawan? Hindi ko yun inaasahan sa ganitong oras ng hapon. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, ramdam ko ng tensyon mula sa likod ng mansyon. Hindi ko pinansin ang mga kasambahay na bumati. Diretso ako naglakad papunta sa pinanggagalingan ng kaguluhan. Pagdating ko sa gilid ng kusina, bumulaga kagad sa akin ang eksena. Si Ariana namumutla, pawis na pawis sa talatang pagod na pagod habang nakatayo sa harap ni Adelpha. Ang babae namang yun, halatang masungit, nanilisik ang mga mata at may hawak pang basahan na tila handang ihampas. Naramdaman ko ang pamamawis ng palad ko, hindi dahil sa init ko, hindi dahil sa galit na unti-unting umaakyat sa ulo ko. Anong ingay to? Malamig at matigas kong tanong. Parehong napalingon sina Ariana at Adelpha. Si Ariana, nalalaki ang mga mata sa pagkabigla. Si Adelpha naman ay kaagad na nagayos ng postura at sumalubong sa akin. Pilit ang ngiti. Sir Zephyr, akala po namin wala po kayo. May business trip po kayo, hindi ba? Napakuyom ang kamao ko. Hindi ko alam kung mas dapat akong matawa o maiinis sa tanong niya. Yun agad ang una mong tinanong. Hindi ba't mas nararapat itanong mo kung bakit may kasambahay akong pinagtatrabaho ng sobra? O baka naman masaya kang ako ang wala dito? At malaya mong pwedeng gawin ang kahit na anong gusto mo. Hindi po yun, sir. Akala ko lang po kasi. Akala mo ano? Putol ko sa kanya. Ang boses ko'y malamig na parang punyal. Akala mo pwede mo nang tratuhin na parang alipin ang yaya ng anak ko? Nagpalit ng kulay ang mukha ni Adelpha. Halatang ka ba? Si Ariana. Tinuro ko si Ariana na ngayon ay tahimik lang sa gilid. Ay hindi kasambahay. Yaya siya ni Manuel. Ang tungkulin niya hindi maglaba, hindi maglinis at hindi mag-scrub ng sahig. Kaya ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit parang ginagawa mong alila ang taong ang trabaho lang ay tiyaking maayos ang kalagayan ng anak ko. Sir, nag-volunteer lang po si Ariana. Magsisinungaling ka pa't ikaw ang palalayasin ko. Gusto mo subukan? Malamig kong tugon. Hindi na ako nagpipigil, ramdam kong tumitigas ng pangako sa pagpipigil ng galit. At wag mo kong niloloko, Adelpha. Hindi kita pinapanood sa CCTV para lang malaman kung ilang beses ka nagsasaing. Nakikita ko kung paano mo siya tratuhin. Pero sir, wala na akong pakialam sa paliwanag mo. Binalikan ko si Emmanuel dahil gusto ko siyang isama sa Batangas bukas. Pero buti na lang. Oo, buti na lang at nakabalik ako kagad. Dahil kung hindi, baka hindi ko nalaman na ginagawang katulong ditong babaeng pinagkakatiwalaan ko para sa anak ko. Tahimik ang paligid, wala nang makakibo. Si Adelpha mukhang napalunok habang pinipigilan ng panginginig. Lumingon ako kay Ariana. Pagod na pagod ang itsura niya pero tumingin siya sa akin na parang ayaw magpakita ng kahinaan. Umakyat ka na sa taas. Mahina kong sabi sa kanya. Magpahinga ka, ako nang bahala dito. Sandali siya nagatubili pero sa huli ay tumango din siya. Dahan-dahan tumalikod at nawala sa paningin ko. Bumaling ulit ako kay Adelpha. At ikaw, mula ngayon isa lang ang gusto kong tandaan mo. Si Ariana, protektado ko. Isang sumbong pa ng pananakit o pang-aapi sa kanya. Ikaw ang unang aalis sa bahay na ito. Wala na sa paningin ko si Ariana.
Tahimik na rin ang paligid matapos ang pagsabog ng galit ko kay Adelpha. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakabawi ng hininga, may narinig akong kalabog mula sa itaas. Isang malakas na tunog ng katawang bumagsak sa sahig. Bigla akong kinabahan. "Ariana?" Tawag ko habang mabilis na tinungong hagdan. May kutob akong hindi maganda. Hindi ako mapakali habang umaakyat. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. At para akong may hinahabol habang umaakyat sa ikalawang palapag. Paglingon ko sa hallway kung saan nakahani ang mga silid ng mga kasambahay, parang lumundag ang puso ko nang makita ko siyang nakahandusay sa malamig na sahig. Walang malay si Ariana. Mahigpit ang pagkakapisil ng kamay niya sa dingding. Parang pinilit pa niyang manatiling matatag bago tuluyang mawala ng lakas. "Ariana!" Halos pasigaw kong tawag habang dali-daling lumapit. Lumuhod ako sa tabi niya, sabay hawak sa mukha niya. Mainit siya, namumutla, basa ng pawis ang kanyang noo at halatang kanina pa siya nauubos. "Diyos ko," bulong ko habang agad ko siyang binuhat ng walang alinlangan. Banayad pero mahigpit ang pagkakayakap ko sa katawan niya. Para siyang papel sa gaan. Hindi ko inasahan na ganito siya kahina. Sa ilalim ng hagdan, si Adelpha ay nanatiling nakatayo, hawak ang cellphone niya. Akala ko'y nananatiling tulala lang siya sa nakita pero hindi ko alam, palihim pala niyang kinukuhanan ng litratong bawat kilos ko habang buhat-buhat ko si Ariana. Click 1, click 2. May munting ngisi sa labi ni Adelpha habang lihim niyang tinitake ang mga larawan. Parang may masamang planong binubuo sa isip. Ang kilos ni Zephyr. Ang alalang pinakita sa yaya ng anak niya, mukhang magagamit niya ito balang araw. Pero wala akong kamalay-malay. Sa mga sandaling yon, wala akong ibang iniisip kundi ang dalhin si Ariana. Sa silid at matiyak niligtas siya. "Ariana, kunting tiis lang. Dadaling kita sa loob," mahina kong sabi habang marahang inaayos ang pagkakahiga niya sa kama. Huminga siya ng mahina. Bahagyang kumurap ang mga mata niya pero hindi pa rin siya bumabangon. Ang sakit makita. Bakit hindi ko napansin kanina pa? Bakit hindi ko kagad napansin ng takot, pagod at gutom sa mukha niya? Doon ko lang tuluyan na pagtanto na may pagkukulang ako at hindi ko hayaan na maulit pa ito. Tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan si Ariana habang mahimbing siyang natutulog. Hindi ako mapakali. Hanggang ngayon kumakabupad ng dibdib ko. Para bang natatakot ako sa muling pagpipikit ng mga mata niya ay hindi na siya muling magigising. Hindi ko maipaliwanag pero iba yung kabang nararamdaman ko nang makita ko siyang nakabulagta sa sahig. At ngayon, habang tinititigan ko maputla niyang mukha, mas lalo akong kinakalabit ng konsensya. Nagpaabot ako sa kusina. Ako na mismo naghanda ng konting pagkain. Hindi ako sanay pero ginawa ko. Isang simpleng sopas, tinapay at malamig na tubig. Wala yon sa sistema ko bilang isang madrigal, pero sa sandaling ito wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Nang biglang gumalaw si Ariana at bahagyang dumilot ang mga mata niya, agad akong napahinga ng maluwag. "Sir Zephyr," mahina niyang tawag, tumayo agad ako at lumapit. "Gising ka na, mabuti naman. Dinala kita dito, nahimatay ka sa hallway." Napatingin siya sa mesa, saka napakunot ang noo. "May pagkain?" "Oo, ako naghanda niyan. Kumain ka na muna. Kailangan mo ng lakas," mahinahon kong sabi. Pero hindi ko inaasahan ang kasunod niyang reaksyon. "Anong ginagawa mo? Dapat hindi mo yan ginagawa. Yaya lang ako. Hindi mo kailangang asikasuhin ako ng ganyan." Mariin niyang wika, habang pilit bumabangon. Napakunot ang noo ko. "Ariana, nahimatay ka. Gutom ka. Hindi to tungkol sa trabaho mo. Gusto kong anong position mo sa bahay na ito. Tao ka at may halaga ka." Umiling siya. "Hindi mo naiintindihan. Kapag nakita tayo ng mommy mo, baka ako pang masisi. Hindi mo dapat ginawa to." Napayuko ako. Pilit nilulunok ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Hindi ko alam kung inis ba to o sama ng loob. Sa dami ng ginawa ko para mapagaan ang loob niya, ni isang salitang salamat ay wala. "Alam mo, kahit konting appreciation lang sana," mahina kong sabi. "Hindi ko to ginagawa dahil may kailangan ako sa'yo. Ginagawa ko to dahil nag-aalala ko. Dahil importante ka kay Emmanuel at ayoko may mangyaring masama sa'yo." Napatingin siya sa akin pero hindi ko mabasa kung anong ibig sabihin ng tingin niyang yon. Galit ba?
Takot, pagdududa. Huminga ako ng malalim at umiling. Bahala ka na, basta kainin mo yan. Ayoko nang may mahihimatay ulit sa mansyon na ito. At saka ako tumalikod. Nilunok ang bigat sa dibdib habang lumalabas ng silid. Hindi ko alam kung bakit masyado akong apektado. Pero isang bagay ang malinaw, ibang klaseng babae si Ariana. At sa kabila ng pagiging komplikado niya, hindi ko maitatanggi. Gusto ko pa rin siyang alagaan.